Minsan pa isang magandang hapon sa bawat isa at tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating Feast of Tabernacle at ito po ay sinimulan noong Lunes at ito ay matatapos ng araw po ng Linggo. At shout out po sa lahat ng mga kapatiran natin na ngayon ay nanonood sa Amerika, sa Europe, sa Africa, sa Australia, meron din po dito sa Asia, meron sa Japan, meron sa Singapore, sa Middle East, at sa lahat ng kapuluan ng Asia and also sa Philippines. Binabati rin ang mga kapatiran sa lugar po ng Gapan, yung Christ Ambassador Gapan, Christ Ambassador Pansinao, upcoming yung ating pong itatayong church sa California, sa pangunguna po ni Ate Gina Torres, at and of course sa Guam, si Pastora Divine Liwag at kasama ni Pastor Boy. And of course yung sa Bangbang, alam natin na sa biyaya ng Panginoon, yun po ay may tayong church. And of course yung Mother Church, isang magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So sa hapon pong ito, ang pinaka-team ng ating celebration, blow the trumpet, sound the alarm, proclaim the good news. Joel 2:21. Pero ang ating mong pag-aaral na mensahe ngayon sa Feast of Tabernacles, ito po ay nasa Deuteronomy 16:13. Ganito po ang kanya sinasabi. Thou shalt observe the Feast of Tabernacles 7 days. After that thou hast gathered in thy corn and thy wine. And thou shalt rejoice in thy flesh, in thy feast, thou and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite, the stranger, and the fatherless, and the widow that are in thy gates. 15, 7 days thou shalt keep a solemn feast unto the Lord thy God, in the place which the Lord shall choose, because the Lord thy God shall bless thee in all thine increase, and in all the works of thine hands. Therefore, thou shalt surely rejoice. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Actually po, itong dakilang holiday na isineselebrate ng bansang Israel na tayo po ay sumasabay, ito po ay, it was created by God Himself for the nation of Israel. Ito po ay nilikha ng Diyos, ginawa niya, itinatag para sa bansang Israel. Ang Feast of Tabernacles ay katulad din po siya ng isang Thanksgiving holiday na ito po ay harvest celebration at the end of the fall season. Sapagkat ito po ay panahon ng pag-ani sa bansang Israel, kaya po sila ay nagsaselebrate upang magpuri, magpasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos na ipinaranas sa kanila, yung mga pagpapala, yung mga pag-iingat, and of course, nagpapasalamat din ang bansang Israel, maging tayo sa kalayaan na ating natatamo, sa kaligtasan na ating naranasan, at sa kapayapaan. The Feast of Tabernacle was their Thanksgiving holiday. At ito po ay sila celebrate once a year at the same time. At ito po ay tinatawag na national event. Ito po ay pambansang pagdiriwang na idinadaos ng lahat ng mga Israelita sa kanilang bansa. So, ano po ang kanilang ginagawa? Tulad ng ating nabasa, the Israelites live in tents for 7 days as did their forefathers in the wilderness. Nais pong ipabalik tanaw ng bansang Israel sa mga Israelita na kung saan ito pong mga Israelita nung lumang tipan, sila po tumira sa mga tent at doon po sila naranasan nila yung hirap, yung pasakit na kanilang naranasan nung kanilang kapanahunan. So, ito po isang pasasalamat sa pag-iingat
at sa provisions ng ating Panginoon na kung saan they experience the worst time of their lifetime. Yung pinakamahirap na bahagi na naranasan ng mga Israelita, na lalong-lalo na nung sila po ay they were under the bondage of slavery sa bansa po ng Ehipto. Sila po ay nahirapan, sila po ay yun ang pinakamasaklap o pinakamalungkot na panahon na nangyari sa bansang Israel. Pero ganun pa man, katulad nung panahon na ito, yes, this was the most joyous feast for them. Ito po yung pinakamasayang selebrasyon na idinadaos ng bansang Israel. Ipinapaalala ang mga bagay na nangyari sa kanila. Ganun pa man, pagkatapos po ng paghihirap, ang sabi nga ng Psalms 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Ang pag-iyak ay magtatagal lamang ng magdamag, subalit ang kagalakan na dumarating, ang kagalakan ay darating sa kinaumagahan. Ito po yung time na kung saan pagkatapos ng paghihirap, pagkatapos ng pag-iyak at pagluha, dumating din ang kagalakan sa kanila. Kaya andun po yung nagre-rejoice sila, nagpapasalamat sila sa ating Panginoon. Today's daily devotion, ang sabi dito, pagkatapos kasi ng paghihirap, joy comes next. So after trials, it is followed by blessings. Ang sabi ng ating devotion kanina umaga, don't only pursue the blessings, wag lang nating hangarin ang mga pagpapala, but pursue the blesser. With this, the goodness and mercy of God will follow to us all the days of our life. Ito po ang sinasabi na wag lamang yung mga pagpapala ang nasain natin, kundi yung nagbibigay ng pagpapala. Yan po ang nais po nating sundin o gawin o tuparin. And the Word of God teaches us that we should celebrate. Dapat din po tayong magdiwang and be joyous with our life together with God. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa mabuting bagay na Kanyang ipinaparanas sa ating kapanahunan. Thanksgiving is taken from the two words, with thanks and with giving. So, true thanks is evidence by giving. Sa oras pong ito, atin pong tatalakayin ang ilang puntos on how we can learn or observe from the Feast of Tabernacles. Ang una pong sinasabi, celebrate. Ipagdiwang o ipagsaya. Deuteronomy 16:13 says, thou shalt observe or thou shalt celebrate the Feast of Tabernacles 7 days after thou hast gathered in thy corn and thy wine. Ipagdiwang na 7 araw ang kapistahan ng mga tabernakulo pagkatapos na makamalig mo ang ani mula sa iyong giikan at sa iyong pisaan ng ubas. The meaning of this word, ang pinaka-highlights po ng mensaheng ito, celebrate. Ito po ay ipagdiwang, ipagsaya, sapagkat this was an exciting time for God and His people na dumating ang masaganang ani, dumating ang overflowing blessings para sa kanila. Kaya meron po silang rason para magdiwang, para magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. In our time, church, sa ating kapanahunan, we are to remember, we are to celebrate God's goodness, God's grace and goodness in times of our abundance. Paalala ng Diyos, kapag ikay nakakaranas ng mga biyaya at pagpapala sa ilalim ng mayamang biyaya ng Diyos, we have to remember, we have to celebrate God's goodness. Sapagkat ipinaparanas na ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya lang minsan nakakalungkot, many of us, after they were prospered, after they have received the experience, the goodness of God,
Sometimes, the word no show, hindi natin sila nakikita. Sapagkat naging abala na sila, naging ubos ang kailang oras para yung pinagkaabalahan na pagpapala ng ating Panginoon. Subalit, sabi ng Diyos, we have to remember, we have to celebrate God's grace in times of our abundance. Ito po yung panahon na kung saan dapat pa nating lalong papurihan, pasalamatan ng Diyos kapag nakakaranas tayo ng mga biyaya at mga pagpapala. Sapagkat dati-rati, when we are in the deepest trouble of our life, andun yung pagpupumilit, pagpupursigi na lalo pang kilalanin ng Diyos. Subalit nung itinawid ka ng Diyos sa mga ganong klaseng pagsubok at pinagpala ka, ito po yung mga ibang mga mananampalataya, wala na po siyang hindi na nakikita simbahan sapagkat abalang-abala na sila sa gawain sa kanilang pagtatrabaho. We have to be reminded, church, ng simbahang ito ay meron po siyang ministry, meron po siyang mission at meron siyang vision. Ito po yung bagay na kung saan ay tayo pong mga tinawag, tayo mga pinagpala, patuloy nating tulungan at suportahan ang gawain ng Diyos. Marami tayong mga bagay na dapat pasalamatan. We have to celebrate the goodness of God. Isang tanong lamang, ipaghalimbawa natin, what will be your reaction if your son or your daughter, after graduation, nung siya'y makatapos ng kanyang pag-aaral at siya'y nag-apply ng trabaho, dahil sa biyaya ng ating Panginoon, siya po ay nakakita ng trabaho na susweldo siya ng 300,000 a month. What will be your expression? Maaring masasabi mo, our dreams came to reality. Nangyari, pinagpala, kaya meron kang karapatan upang magalak, magsaya. So, mga magulat kapatid, being a member of this church has also a dream. This church has also a vision, a mission to be fulfilled. Paglipat pa lamang natin dito, malinaw na ipinapakita ng Diyos sa atin na ang ating kinatatayuan na lugar ngayon, this will not be the permanent building for the church. At ito'y gagawin lamang isang eskwelahan. And we are dreaming for God, ipagtayo ang Diyos ng isang templo na kung saan kikilalanin ito hindi sa husay ng leadership, kundi makita nila ng mga taong nakapaligid dito that there is a God in Christ Ambassador na patuloy na tutugon at kakatagpo sa panalangin ng simbahang ito. Amen. At ang sabi nga ni Yumaong Bishop Mar, ito po itatawaging Cultural Center of Candaba, na kung saan maitatayo ito sa pangalan ng ating Panginoon at sa ating kapanahunan. Paano mangyayari ito? Hindi natin masyadong alam at this time, subalit sapagkat ito ang mandate, ito yung panawagan ng Diyos, naniniwala ko, everything will come to reality as we continue to serve God faithfully, as we continue to celebrate the goodness of God, sapagkat ito ang layunin ng Diyos na maitanghal ang kanyang dakilang pangalan at dahil doon, makikilala ang Diyos dito sa buong Candaba na tunay na Diyos na nagpapala. Amen. Kaya kapag nangyari ang mga bagay na yun, all the people in this place will come to celebrate God. Kasama po natin. Ang sabi dito, thy son, thy daughter, thy manservant, thy maidservant, the Levites, the strangers, the fatherless, and the widow that are within gates. Rich or poor, slave or free, young and old, boys and girls, all the classes of people. Naniniwala ako kapag nangyari yung biyayang pangarap ng Diyos para sa Christ Ambassador, mayaman, mahirap, bata, matanda, kapag nakita ang simpahang ito, sila mismo ang pupunta upang makipanambahan sa iglesyang ito. Purihin ang ating Panginoon. Amen.
But meantime, pansamantala, mga magulang at kapatid, alam natin, totoo na meron tayong kailangan pong daanan na proseso. Ang sabi dito, we can choose to shut out the problems and focus on God. Alam natin may mga problema tayong kakaharapin, subalit pansamantala nating ipako, ituon ang ating pag-iisip sa Diyos at magtiwala tayo. God's in His grace and mercy, we can overcome all these problems that we encounter now. Alam natin, ang church, kailan lamang ay mayroong kinaharap na problema. Subalit, hindi po tayo titingin sa mga problema bagkus we have to look beyond those trials, those problems. Alam natin, pagkatapos ng problema, biyaya at pagpapala ang naghihintay sa simbahang ito, maging sa bawat isa sa atin. At dahil dito, we can still shout out the victory. We can even blow the trumpet of victory. Ngayon pa lamang, kailangan nating mag-celebrate do sa isang tagumpay na plano ng Diyos sa simbahang ito. Purihin ang ating Panginoon. So, why not cooperate? Bakit hindi tayo makibahagi lahat ng miyembro ng Christ Ambassador sa Manor Church? Why not cooperate? Bakit hindi tayo makipagtulungan? Bakit hindi tayo makiisa sa layunin ng Diyos upang tumatag, maitayo ang iglesyang ito, maging pangarap ng simbahang ito? We have something to celebrate about in Christ. Meron tayong dapat na pagselebrahan, ipagpunyagi sa simbahang ito sa ilalim po ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako ay niligtas ng Diyos, tinubos at iningatan. Mga bagay na dapat po nating ipagdiwang sa Diyos, He secured us. Tayo po'y Kanyang pinatibay, tayo po'y Kanyang pinatatag, at inalis sa tiyak na panganib. At ang Diyos ay patuloy tayong sinasatisfy, patuloy tayong binibigyan ng kasiyahan, katuwaan, habang ipinaglilingkod natin ang buhay natin sama-sama, dugtong-dugtong. Tayo pong lahat ay kailangan pong magkaisa upang yung pangarap ng Diyos ay magkaroon ng katuparan. Walang bibitiw, walang aatras, lahat tayo susulong para sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Naniniwala ko tayong lahat, we have already experienced a victorious life and a changed life na ating natanggap sa ating Panginoon. At ang kaaway, naniniwala ko, hindi na tayo pwedeng linlangin sa ating kapanahunan sapagkat alam na natin ang kanyang strategy, so alam na natin kung paano natin siya harapin. Sapagkat we are all victorious people. Ito pa mga bagay na dapat po nating, that's why we have the reason to celebrate. We have the reason to blow the trumpet, sound the alarm, proclaim the good news of the grace of God. Lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Ikalawa, ang sabi po dito, we have to consecrate. Kailangan po tayong magkaroon ng pagtatalaga o paghahandog para sa Diyos. Leviticus 23:37 says, "These are the feasts of the Lord which you shall proclaim to be holy convocation." Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong. We have to consecrate. Tayo po ay kailangan magtalaga, maghandog. Ang sabi dito sa Old Testament, yung mga bagay na we offer made by fire, mga handog na pinaraan sa apoy, mga handog na susunugin, mga handog na harina, handog na inumin, and everything upon this day. Ito po yung mga bagay na ginawa ng mga tao doon sa lumang tipan, pag-aalay, paghahandog sa Diyos, na ito yung mga Old Testament laws na kailang tinanggap, na hindi naman ito nakakapagbawas, nakakapagpatawad ng mga kasalanan. Subalit mga magulang at kapatid,
under the covenant of grace, there is only one time offering, and it was done by our Lord Jesus Christ. Minsan lamang naghandog ang ating Panginoon Jesus para sa kasalanan ng lahat, simula noon, ngayon, at sa hinaharap. Sapagkat tinapos na ng Diyos ang sakripisyo, ang pag-aalay doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. So what is our duty now in our time? Is to present or to offer our bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable service. Ito lamang ang kailangan inihingi ng Diyos. Doon sa lumang tipan, kailangan mong maghanap ng mga tupa, malinis, walang bahid, walang kapintasan na iaalay sa mga serdote o sa mga priest ng lumang tipan, at kailangan pang ma-approve ito. Subalit sa ating kapanahunan, there is only one sacrifice na laging katanggap-tanggap sa ating Panginoon, sa ating Amang nasa langit, ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. That's why, ang kailangan lang po natin, paniwalaan, tanggapin, angkinin ang tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus upang ito'y magkaroon ng katotohanan sa bawat buhay natin. So bilang mga mananampalataya, ang kailangan lamang natin, ialay ang buhay natin, kalugod-lugod, karapat-dapat at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ito lamang po ang pwedeng may alay natin para sa ating Panginoon. And of course, ang sabi nito, they have to consecrate the time they would be together before God in the Sukkot. Sa lumang tipan, sila rin po ay nag-consecrate, sila rin po ay itinilaga nila ang kanilang oras kasama ang Panginoon doon sa loob ng Sukkot, sa loob ng tent o balag na tinatawag. Ang sabi dito, mag-consecrate din po tayo ng ating panahon sapagkat ang panahon ay napakahalaga. Ang sabi nga ng Romans, redeeming the time because the days are evil. Atin pong tubusin ang oras, bantayan ang oras sapagkat ang panahon ay nagiging masama. Sa ating mga kapanahon, mga magulang at kapatid, sapagkat alam natin papalapit na ang Panginoon, kailangan yung ating oras ay kailangan po nating bantayan. Regarding time, patungkol po sa oras, someone has placed the life of a person on a clock. Meron pong isang nag-aral at inilagay ang orasan ng tao, yung oras ng tao sa isang orasan within 24 hours. Ang 24 hours po ay nagsisimula sa 12:01 ng umaga hanggang 12 o'clock uli ng gabi. That is 24 hours. So, kung tayo po ay mabubuhay at ang ating buhay ay ibabase po natin sa orasan, ay ganito po ang sinasabi ng orasan ng buhay. If you are 50 years old, your time is 9 o'clock in the morning. And if you are 20 years old, your time is past 11 a.m. If you are 25 years old, your time is already lunchtime, 12:00 ng tanghali. But if your time is 30 years old, your time is 1:25 p.m. If you are 40 years old, yung mga iba dito, naglalaro na sa 40 years old, your time is past 4 p.m. 4:15 na ng hapon ang iyong buhay. But if you are 50 years old, your time is already 7 p.m. So, if your age is 60 years old, if your age, makinig po kayo, if your age is 60 years old, ang orasan ng buhay mo ay nasa 10:00 ka na ng gabi. Ako po ay nasa 63 years old. So naglalaro na po ang aking orasan ng buhay nasa 10:00 na ako ng gabi. And if you are 70 years old
older or above, your time is almost midnight. So ito po yung orasan ng buhay ng isang tao na huwag po nating sayangin ang ating oras. Ito po, ipaghalimbawa natin ang isang 20 years old ay mamamatay bukas. Ang tawag po sa kanya, it is already a midnight to him sapagkat natapos na ang buhay. Katulad po ng 70 years old above, pag umabot na siya ng 70 above, ang time niya ay midnight, halos patapos na po ang orasan. Yung 20 years old, natapos na ang kanyang buhay. How about if you are 30, 40, 50, nasa gabi na rin po ang buhay natin. So, yung pinapakita dito mga magulang at kapatid, time is gold. Huwag nating sayangin ang ating panahon, ipaglingkod na natin ang ating buhay sapagkat ang Diyos in His goodness, in His mercy, patuloy na tayong inihintay na isuko ang ating buhay. Ang sabi nga dito, use your time or consecrate your time while it is day. It is a decision that you will never regret. Kapag naipaglingkod natin ang buhay natin, hindi natin pagsisisihan ang mga bagay na yan. While it is day, we have to spend our time reading the Word of God, prayer, attend church fellowship, use our talent in music, sa evangelism, sa lahat ng area ng ministry ito. We have to witness or be the trumpet person. Tayo po ang magpapadala ng mensahe sa mga tao na yon. We have to sound the alarm, meaning we have to warn everyone as we witness the Word of God and proclaim the good news of salvation through grace. And of course, sa bawat tinawag ng Diyos, sa Christ Ambassador, we have to support this ministry. Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos, hindi niya pababayaan ang simbahang ito na itayo sa kanyang pangalan. Ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos upang manatili, mapulfill ang pangitain ng simbahang ito. Amen. So for the Jews, ang sabi dito, Feast of the Tabernacle was the most joyous day of all their celebration. Kaya gayon na lamang ang kagalakan ng mga Israelita sapagkat Feast of the Tabernacle, ito po ay panahon ng pag-ani, panahon ng pagpapala, panahon ng extraordinary blessings. Sa ating kapanahunan bilang mga New Testament believers, what is the most joyous day of celebration? Ano ang pinaka-masayang araw ng pagselebra? And of course, that is Sunday. Kaya it is a reminder to each and every one of us, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Minsan may nag-text sa akin, Pastor, ilan na ba yung mga dumadalo sa church? Sa Maine. Sabi ko, between 30 to 40. Di ba nasa 200 something ang umaaten sa church? Bakit ngayon halos vaccinated na yung mga kapatiran? Bakit iilan pa lamang ang dumadalo? Bilang tinawag ng Diyos sa ministeryong ito, naniniwala ko, ikaw at ako ay meron tayong gampanin sa gawain ng ating Panginoon. Hindi aksidente na ikaw at ako ay napunta sa Christ Ambassador. Dito tayo itinanim at dito natin gagamitin ang buhay natin. Tulungan at suportahan natin at naniniwala ko, this church is already open for all na maka-attend. Napakasarap na nandito tayo, magkakaroon tayo ng palakasan sa bawat isa, magkakaroon tayo ng ma-encourage ang bawat isa. At kapag nandito ka sa church, nararamdaman mo, lumalakas ka, tumatatag ka.
maging sa problema na ating kinakaharap. Alam mo, kapag narinig mo yung mga kwento ng mga kapatiran, doon ka na-encourage, doon ka lumalakas, doon ka tumatatag. Kaya napakahalaga na tayo ay huwag nating kaligtaan na dumako sa gawain ng ating Panginoon. Let us consecrate our life, italaga natin, ihandog natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Napakahalaga na ikaw at ako ay nagkakasama-sama sa gawain ng ating Panginoon. Consecrate, italaga natin, ihandog natin ang buhay natin sa ating Panginoon. At ang pinakahuli, ang sabi dito, itong reason kung bakit may mga celebration. May celebration ang merong Feast of Tabernacles sa Israel at ginagawa din natin. Number 3 is to commemorate. Ating gunitain o alalahanin. Sabi ng Leviticus 23:42, you shall dwell in booths or tents or balag na sinasabi 7 days. All that are Israelites born shall dwell in booths, that your generation may know, or that your generation may commemorate, that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. Mga magulang kapatid, isang bagay ang nagustuhan ko sa mga Israelita. They have the sense of nationalism, and patriotism. Meron po silang kaugalian na makabayan, meron po silang kaugalian na may pag-ibig sa kanilang bayang tinubuan. Palagi po nilang ipinapaalala from generation to generation na nung unang panahon, yung ating mga ninuno, sila'y tumira sa mga tent, sa mga maliliit na mga tolda, sapagkat yun ang nararapat sa kailan ng mga panahon na yun. Nakaranas sila ng paghihirap. Kaya nais na ipakita ng kanilang kapanahunan ngayon, alalahanin nyo ang mga paghihirap na naranasan ng ating mga ninuno. Kaya ating pong makikita, hindi nila basta-basta makalimutan ang kanilang mga traditions. Yung kailang mga observance, lalong-lalo na kapag may mga important events sa kanilang bansa. Ang mga Pilipino kapag napunta sa ibang bansa, nakakalimutan na yung mga bagay na kanilang natutunan sa kanilang mga magulang. Ito po ang ginagawa ang mga Israelita iba. Kahit na saan sila mapunta, yung mga traditions, yung mga kinaugalian ay hindi po na nakakalimutan. Kaya ito yung bagay kung bakit ang sabi ng Panginoon, that your generations may know, that your generations may commemorate, alalahanin nila na ang bansang Israel ay nanahan sa mga tolda nung sila ay aking itinawid sa lugar, sa lupain ng Ehipto. Patuloy pa lang pinapaalala ng ating Panginoon that even the Word of God sa mga Israelita, they put words in the doorpost. Nilalagay po sa mga pintuan, sa mga dingding, upang yung mga anak nila, meron silang mga mabasang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. At hindi lang yon. Minsan sinasabi pa, itali ninyo sa inyong mga leeg. Ang ipinapakita dito, upang hindi ninyo makalimutan ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa inyo. Patuloy at patuloy na ipinapaalala ng Diyos nung time na sila'y nasa disyerto at naninirahan sa mga tolda. Alalahanin po natin, mga magulang at kapatid, during our times of troubles, during our times of failure, na kung saan nung ikaw at ako ay nandun sa deepest trouble ng ating buhay, natagpuan tayo ng Panginoon sapagkat sa kanyang mayamang biyaya, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hanggang sa napalapit tayo sa Diyos, naranasan natin ang kanyang kabutihan, nilakaran natin ang kanyang mayamang biyaya. Naranasan natin ang kanyang pag-ibig, yung walang
yung walang hanggang pag-ibig na hindi kumukupas, na hindi nagbabago. Ito po ang ipinakita ng Diyos sa ating kapanahunan. While we were yet sinners, Christ died for us. That is the grace of God. Para sa mga Hudyo, it was a thanksgiving celebration of God's goodness to their ancestors when they stay or live in tents for 7 days. At dahil dito, kapag kanilang naaalala yung mga bagay na pangyayari, ano pong nagiging resulta? With this, God gave them the faith today and tomorrow. At dahil dito, pagkatapos na maranasan, ipakita ng Diyos yung mga bagay na nangyari sa mga ninuno nila, doon sila na-encourage, tumataas ang level ng kanilang pagkakilala at pananampalataya sa Diyos sa kasalukuyan hanggang sa inaharap. Alam natin, ang bansang Israel ngayon ay nasa matinding pagsubok at halos gerahin na siya ng mga kabilang bansa. But because of their faith in God, alam natin, magtatagumpay sila, alam natin, sasamahan sila ng Diyos sapagkat sila po ay minamahal ng ating Panginoon. So, ito po ang ipinapakita habang sila po ay nandoon sa 7 araw doon sa tent. Sa ating pong kapanahunan ngayon, right now, we are also dwelling. Tayo rin po ay nakatira sa ating tents, which is our body. And this time, we are also in the wilderness. Meaning, we are still in this planet Earth. Nabubuhay pa rin tayo dito. But, the great feast of tabernacles o yung kapiestahan ng mga tabernakulo na kung saan sa ating kapanahunan, ultimately, we will experience the promised land. Bagaman nandito tayo sa ating tent, sa ating katawan, at nasa wilderness tayo, which is the earth na ating kinagagalawan, ultimately, or sa katapus-tapusan, we will experience the promised land, which is the heaven. Pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. And this is the gift of God to each and every one of us, the heaven. A new life na ating naranasan ngayon. Wala nang ibang pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin kundi yung kaligtasan na Kanyang ipinangako sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. At ito po'y ating tinanggap sa pamamagitan ng Kanyang mayamang biyaya. Hindi natin ito pinagtrabahuhan. So, though some still reject this offer, bagaman mga magulang at kapatid, ang iba ay tinatalikuran, hindi tinatanggap itong regalo ng buhay na walang hanggan, the greatest gift. Instead, sila po ay nabubuhay sa takot, sa pag-alinlangan, sa kalungkutan, at sa araw-araw na pamumuhay nila, hindi nila matanggap yung kaligtasan na libre. Subalit, ang sabi dito, there is a rich life for those who accept Jesus' gift, which is eternal life. Meron pong mayamang buhay sa lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoon. So don't waste it away. Huwag po nating sayangin yung offer ng ating Panginoon. At this time, hindi na po natin kailangan maghintay ng 1 taon upang mag-celebrate, upang magpasalamat. Meaning, huwag na nating hintayin pang bukas makalawa upang yung pangako ng Diyos na kaligtasan ay ating matanggap. We can experience the God's everlasting love. And it is now. Mga magulang at kapatid, sa lahat ng mga nakatutok online, ang mga Israelita, taon-taon, kanila pong sinisilibra ang pasalamat nila, Feast of the Tabernacle. At yung tabernacle na yon ay isang paalala na kung saan sila po'y nanirahan sa mga tents, ipinapakita lamang yung mga
paghirap na kailang dinanas. Mga magulang kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, hindi mo na kailangan maghintay pa ng mahabang panahon upang maranasan mo yung kagalakan ng buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Diyos. Sa hapong ito, malinaw po ang mensahe ng ating Panginoon. May pangako na buhay na walang hanggan. At sa lahat ng tatanggap sa Kanya, ito isang malaking selebrasyon, ito isang paghahandog at paalala sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga gustong tumanggap ng isang eternal gift na ipangako ng Diyos, akin pong iniimbitahan ang lahat ng nais na tumanggap sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. Sumabay po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap at ariin lamang ninyo ng panalangin na ito ay nagmumula sa inyong puso. Let us pray. Panginoong Yesus, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya't sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako na sa oras na ito, Ikaw, Jesus, ay nasa aking puso na at ako ngayon ay may buhay na walang hanggan at ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa buhay na iyong pangako na buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin. Amen. Nais ko pong ipanalangin sa ang lahat ng mga tumanggap. Panginoon, naniniwala ako, sino man ang sumunod sa maikling manalangin ng pagtanggap at naging makatotohanan nito, meron kang pangako sa kanila ng buhay na walang hanggan. Patuloy kayong magpakatotoo sa kanilang buhay. Maghari ka, maranasan nila, their life will never be the same again. Salamat po, O Diyos, sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga kumilala sa inyo sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Amen. So, selyuhan po natin ang ating gawain sa oras na ito. Tayo po'y magkakaroon ng communion. Dalawang bagay po ang ginagamit kapag meron tayong communion o banal na hapunan, breaking of the bread or Lord's Supper. Una, it is the bread. Ang tinapay po is for healing of our body. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po ang ating katawan ay pagpapagaling ng ating mga katawan. And the cup represents His shed blood. And also the blood signifies the forgiveness of our sins. The bread is for healing. Ang tinapay ay para sa kagalingan. Ang ating Panginoon Jesus ay Kanya pong in-establish na ang tinapay, which is the bread, is for our healing. Paano po natin malalaman na ito'y para sa healing? Nung Kanya pong kausapin yung Syrophoenician woman regarding her daughter's healing, He called it healing of the children's bread. Ito po yung sinasabi niya sa Mark 26. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth. She kept asking Him to cast the demons out of her daughter. But Jesus said to her, "Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." And she answered and said to Him, "Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumb." So, notice, nung tanungin po ng ating Panginoon Jesus na gusto niyang pa-cast out yung demon sa kanyang anak,
Ang sabi, it was not good to give children's bread to the little dogs. So, children's bread, ito ay para sa kagalingan. Pero nakita po natin, gumaling yung batang yon dahil sa pananampalataya ng kanyang magulang. So what does the bread refer to? It refers to the healing that she was asking for. Ang kanyang anak ay nagkaroon po ng kagalingan. While the bread is for the forgiveness, the Corinthians, like most Christians today, had no problems discerning the body. Sapagkat si Pablo po, binigay ng kaliwanagan that the blood of Jesus brings forgiveness of sins. Ito po yung sinasabi niya sa Ephesians 1:7. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So today, as we celebrate the Lord's Supper, we are reminded not only of God's grace shown through the sacrifice of Christ, but also of our future hope. So let us all partake. Hawakan po natin ang ating mga tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon Hesus. Sabi po ng 1 Corinthians 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, ng Panginoon Hesus, nang gabing siya ipinagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Let us pray. Panginoon, amin pong inaalala 2,000 years ago na kung saan ang iyong katawan ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang sa ganon kami na mga nabubuhay ngayon ay tanggalin inyo pong alisin ang lahat, kunin ang lahat ng aming mga kasalanan, maisama, maipako doon sa iyong katawan sa krus ng Kalbaryo. At salamat o Diyos, habang ito'y inaalala po namin, nararamdaman namin ang aming pagkabahagi at nararanasan namin o Diyos na ang lahat ng mga suliranin sa buhay namin, physical o Diyos, merong po kaming kagalingan sapagkat ito'y pangako mo. Kaya tatanggapin po namin ang tinapay na ito, simbolo ng iyong katawan bilang pag-aalala namin sa inyo. In Jesus' name, Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang ating mga elemento. Ito pong juice that symbolizes the blood of Christ. Gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsiinom sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay iniahayag ninyo ang paggamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Let us pray. Panginoon, hindi lamang po yung katawan ninyong aming inaalala, bagkus ang iyong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, nagpapatunay lamang na Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya't naniniwala kami, Panginoon, ang aming mga kasalanan kahapon, ngayon at bukas, ay meron pong katiyakan na nahugasan ng aming mga kasalanan. Kaya't salamat o Diyos, maalala po namin ang iyong katawan at hindi lamang ito, Panginoon, ang iyong dugo, bagkus pagkatapos po namin magampanan ito, alam namin o Diyos, babalik ka sa iyong mga anak upang kunin, Panginoon, makapiling, makasama mo dyan sa kalangitan. And Father, this afternoon, as we remember, O God, ay inyong ginawa, lalong-lalo na ang iyong dugo na nabuhos ng Kalbaryo. Salamat sapagkat meron kaming katiyakan ng kapatawaran ng bawat kasalanan po namin. Inaalala po namin ito, and as we partake this, O God, tunay na maging kabahagi kami sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Purihin ka at pasalamatan in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin inamin. Panginoon, salamat sa kabuuan ng aming pong ginanap na gawain sa umaga, sa oras na ito. At salamat, Panginoon, sa bawat anak mo na tumutok online. Bless everyone.
patuloy na katagpuin ang lahat ng kailang mga suliranin. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. At sa oras pong ito, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Sa wikang Tagalog, dahil kay Jesus, kayo ay sukdulang pinagpala, lubhang itinangi at taimtim na minamahal ng Diyos. God bless you all. Amen.